Hi everyone, si Abdel Tulado Luli at manonood na naman tayo ng The Missing Husband, ang pinakabagong teleserye ng GMA7. At gaya ng napanood natin last time, pinakita natin dito na kung ano yung buhay ng mga OFWs sa Qatar. Doon nagsimula ang love story ni Anton at ni Millicent. Pero dahil nagka-problema si Millicent na buntis, so kinailangan niyang tumakas pabalik sa Manila dahil inireport siya ng babaeng nagsiselos kay Anton. Pero pagka uwi ng Manila ay hindi tumuloy si Millie sa pamilya ni Anton kasi nga masyadong dependent yung family kay Anton, kaya ayaw nila kay Millie dahil mababawasan yung pagtulong, yung pagpapadala. So nagtrabaho mag-isa si Millie at inaway pa rin siya nung hipag at itinulak at yun na nga, nakunan siya. No, actually hindi siya nakunan. Nanganak siya pero patay na yung baby nung inilabas niya yung Pasensya ka na napatawag ako ha. So, Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko kay Millie Masyadong Di pa nga niya sinasagot yung mga tawag ko eh. Feeling ko kasi lumalala yung postpartum depression niya. Talagang dinibdib niya yung pagkamatay ng baby ninyo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Dinibdib yung nangyari sa anak nila. So worried na worried naman yung kaibigan ni Millie. Kaya tinawagan si Anton. Anton, kailangan ka ni Millie. Sooner or later, makakapot Habang si move on ka rin. Dito naman ako eh. pilit inaakit naman si Anton nung babaeng nagkakagusto sa kanya sa Qatar. Nagpaalam siyang bumalik ng Pilipinas pero hindi pinayagan si Anton. Si Anton! Umuwi pa rin si Anton. Kaya lang parang hindi natuwa si Millie. Gawa mo dito. Diba sabi ko sa'yo, hiwalay na tayo. Millie, ikaw naman nagsabi nang hindi ako. At hindi ako pumayag na maghiwalay tayo. Ni kailan hindi ko naman tinanggap yun. Ano ginagawa mo dito? Hindi ba next month pa yung bakasyon mo? Huwag mong sabihin, umalis ka na walang paalam? Nag-abscond ka? Naku, ba't hindi na lang matawa? Naman eh! Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong isipin, okay lang ako. Paano ka na babalik niya sa trabaho mo? Paano ka babalik sa Qatar? Sa palagay mo ba may pakialam pa ako doon? Pero tinatapon mo yung future mo. Diyos ko, ikaw ang future ko, sasabihin ni Anton dyan. Ano naman. Ayun na lang po, lumuhod na. Dahil wala akong future doon. Kung wala ka naman. Hindi pa ba malinaw sa'yo, Millie? Ikaw. Ikaw ang future ko. Di ba sinabi mo sa akin na hindi mabubuo ang isang puzzle kapag may nawawalang isang piraso? Oo nga. Ilang beses yung pinagdaanan yung puzzle na yan since day one, andun na siya. Sa akin, ikaw yun. Siya yung puzzle na hindi pwedeng mabawasan kahit isang piraso. Mawala na ang lahat, basta wag lang ikaw. Dahil napaka-importante mo sa akin, Lee. Natuwa ka na, girl. Gustuin ko magtiis dito sa Pilipinas eh. Kaysa nasa ibang bansa ako at maraming pera pero wala ka naman doon sa tabi ko. Ay, wow. Hindi siya ipagpapalit sa pera. Ang sweet naman ni Anton. Nakakatawa. Nakakatawa itong love story nila. In
fairness. Mahal na mahal kita. Kaya nga ako nagpunta dito, di ba? Para patunayan ko yun sa'yo. Oo nga naman. Nakakatawa nga eh. Nakakakilig. Simula ngayon, mahal. Hindi na ako mawawala sa tabi mo. Hindi tayo maghiwalay. Kailan? Hindi kita iiwan. Yakap na. Uy, mahal mo pa rin naman eh. Nakakatawa naman. Biglang gumwapon si Robert. Nasaan yung pera? Sa paningin ko. Yun nga eh. Plano ko sanang doblehin eh. Kaya yun, pinusta ko sa manok ni paring Bobby. Kaso natalo. Ano na gagawin natin ngayon? Kailangan ko magbayad ng tuition ni Norman. Sobrang effective na kontrabida tong babaeng to. Bakit naman kasi pinasok-pasok mo pa sa private? Siyempre gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan yung anak natin. Masama ba yun? Ayan na. Naku. Pauwi pa lang sila. Ang darat na nanin na nila sa bahay. Problema. Ha? Hindi ka na nga nakakatulong, nabimerwisyo ka pa. Alam mo namang kulang na ang pera dahil bawas na ang padala ni Anton. Underacting yung nanay, no? Naku po. Sigurado. Nakakalero. Hanggang sa dulo. Ako na. Ay, ayan na. Anton! Doon niya ipupunton galing. Ano ba mo dito? Kailan ka pa umuwi? Kanina lang ba? Bakit bigla-bigla kayong umuwi? Hindi ba lang kayo nagpasabi? Kasi ma, sasabihin kami ni Millie. Umuwi kami dahil magpapakasal na kami. Paano yung trabaho mo sa Qatar? Imbis na matuwa yun ang concern, yung trabaho sa Qatar. Naisip namin na subukan mo na dito. Oh my God, Anton. Tanga ka ba? Ah? Igigive pa talaga lahat para lang sa babae na yan? Ah! Kakainis. At ikaw, babae ka, ano na naman pinagsasasabi mo sa kapatid ko? Ate, ako nagdesisyon nito. Walang kinalaman si Millie dito. Anong walang kinalaman? Kasalanan ng babae ang lahat eh. Linalayo ka niya sa amin, sarili mong pamilya. Ate! Leila! Ate! Anton! Ate! Nakakakulong yun. Leila! Ate! Anton! Ate, ate! Kayo ang gumagawa nun! Kaya nga ako nandito. Dahil kahit ano pang hindi natin napagkakasunduan, pamilya pa rin ang tuwid ko sa inyo. Kahit sa ayaw sa gusto ninyo, magpapakasal kami ni Millie at dito kami titira. Nahihibang ka na ba, Anton? Hindi ako mapagod tumirig itong babae na yan! Bahay ko pa rin ito. Anton. Anton, pwede naman kasi ako makitira doon kay Glenn. Hindi. Hindi. Grabe talaga itong, na nakaka-tension, nakaka-stress yung hipag. Ako nagbabayad ng renta dito, pati utilities. Kaya dito kami titira. Ma! Leila, tama ang kapatid mo. May karapatan siya sa bahay na ito. Anton, Millie, halik kayo. Halik kayo sa kwarto niya. Buti na lang mabait yung nanay kahit paano. Kainis talagang babae, no? Oo, tingnan mo makatingin, no? Wedded wife.
I do. Millie, do you take Anton as your lawfully wedded husband? Ang simple ng wedding pero effective naman siya. I do. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Andun yung friend niya, pero yung kapatid andun din pala. Yung kontrabida. You now swear. Sama ng tingin, oh. Kontrabida talaga, oh. Attention! It's Anton! Welcome back to my vlog. Nag-vlog uli siya. Pero this time, hindi na sa Qatar, nasa Pilipinas na lang siya. At kung napapansin ninyo ha, wala na ako sa Doha Corniche. Pero kasing ganda pa rin ang view dito. Dahil ngayon, andito na ako sa Pilipinas! Kakatawa naman. So tuloy pa rin ang buhay. Hindi pinapakita rito na hindi kailangan magstay sa abroad para mabuhay. Pero ang tanong, is it as lucrative as working abroad? At kung napansin nyo, may sing-sing na ako. Tama mga ka-vlog. Kasal na kami ni Millie. Wow, proud. Selfie mode. Yun Hello mga ka-vlog. Nakatawa naman. Ang proud niya talaga. Ang ganda ng love story nila. May mga buwisit lang talaga sa paligid. Ganda ng asawa ko, no? Kinikilig, Oo naman. Kakatawa. At mga ka-vlog, may mga magandang balita kami para sa inyo. Dahil ngayong kasal na kami ni Mrs., nag-desisyon kami mag-asawa na tumira muna dito sa Pilipinas. Oo nga. Susubok muna kami dito. Malay nyo, dito namin makita at makuha ang swerte namin. Kaya, wish us luck ha. At sana ay subaybayan ninyo lahat ng mangyayari sa aming mag-asawa dito sa Pilipinas. Aasahan ko suporta ninyo ha. Kaya Ang ganda ng script. like and subscribe and click on that notification bell. Dahil ang attention, it's Anton, nasa Pilipinas na! Ganda. Sobrang effective ng eksena. Di ba? Exciting mga ka-vlog. Kaya abangan ninyo at kita-kits tayo sa susunod. This is Anton. Thank you for your attention. Ganda. Mahal, hindi ka ba nagsisisi na umalis ka sa Qatar? Bakit mo naman nasabi yun? Kasi parang ang laki-laki ng ginive up mo eh. Mahal naman. Mas malaki ang magi-give up ko kung nagstay ako doon. Alam mo ba sabi sa akin ng boss ko, pwede na daw ako bumalik sa trabaho. O, tingnan mo. Ngayon pa lang nagsisimula ng swerte natin. Pero kasi, ang liit lang naman ang sweldo ko. Mahal, trabaho pa rin yan, ha? Hayaan mo, bukas sa bukas, maghahanap ako ng trabaho. Magsisipag ako at gagalingan ko para makaipon tayo ng marami. Katapos, kapag sapat na ang lahat, pwede na tayo sumubok mag-baby ulit. Talagang no? Planado ang buhay. Pwede na natin buuin ang pamilya natin. Kasi mahal, naniniwala ako na kapag magkasama lang tayo at nagtutulungan, matutupad natin lahat ng pangarap natin. Ganda rin ang tinuturo ng show. Kaya magkasama, magtulungan, kahit saan pwede matupad ang pangarap. Sipag at syaga lang, mahal. Tama. Sipag at tiyaga lang. Kamusta? Mukhang napagod po kayo sa trabaho Oo nga. Merienda po muna kayo. Hati po tayo. Sige. Salamat. Sinungaling po. Naghanap ng trabaho. Sana makahanap po siya agad. Oo nga. Talaga naman, oh. Yung iba dito.
libre na tahanan, libre na pagkain, pero paupo-upo lang kahit napakarami ng kailangan gawin sa bahay. Ma, kararating lang po ni Tita Millie. Hindi naman po siya kumain eh. Grabe talaga to. Babae to na kahit na. Norman, yung homework mo, atupagin mo, pwede. Ito ba yung sa, ano, sa Ikaw yung Qatar? galing sa Qatar? Ako bang double sahod? Pare, triple pa nga eh. Eh, mataas yung minimum wage na doon, tapos ang laki pa nila mag-tip sa mga tao. Bakit kaya, ano, yung kailangan pa niya ikwento? Kasi, Bakit pa bumalik dito? Wala ayan, akong malaki kita sa ibang bansa. yun ang Hindi ako itatapos sa babalik dito. kanya. Teka, paano ba mag-apply doon? Baka mo naman ako. Oo ba? Gusto niyo ba? Ibigay ko sa yung number ng dati kong agency. Ayos, balik tayo. Ito na lang. Ako kasi iba yung pinag-iipunan ko eh. Gusto ko kasi magkaroon ng sariling negosyo. May nahanap ako, franchise. 25,000 na may negosyo ka na. Yun ang gagawin ko pag nakaipon ako. Dahil ikaw na ako magiging boss sa sarili mo negosyo. Teka. 25,000? Yun na yun? Teka lang. Excuse me po. Parang ang ano, no, parang sobrang nai-hit 25,000 lang. Ang salang po yun. That gives him an idea sa 25,000. Ah? Makati mo sa pagkain? Manok na naman. Malapit ako tubuan ng palo, kakakain ng manok. Siya pa talaga nagkakaroon. Ayaw mo nun? Magkakabuo ka na. Kung gusto mo ng iba, yung mas masarap, maghanap ka ng regular na trabaho. Kasi, yan lang napamalengke ko kanina dahil nagbayad ako ng kuryente. Tsaka, Reklamo pa. baka nakakalimutan. Wala na tayong naaasahan na padala. Kaya magtyaga ka. Ma, yung sapatos ko po kasi hindi na po kasya. Eh, kailangan ko po para sa PE namin eh. Naku anak, pagkasyahin mo muna kasi wala talaga akong pambili ngayon eh. Alam mo na, wala ka nang nino na pwede hingian. Ate, kakasweldo ko lang. Gusto mo, ako na lang bumili ng rubber shoes para kay Norman. Talaga po, tita. Salamat po. Baka hinihintay mo pa na magpasalamat ako sa'yo. Ay! Eh, hindi naman kami magpupunta sa sitwasyon na to kung hindi dahil sa'yo. Nakakainis talaga siya. ang galing, ang effective ng scripting. Nakakabuisit yung mga linyahan ni ate. Ang galing. Bakit? Totoo naman ah. Kung hindi dahil sa babae na yan, hindi tayo naghihirap ngayon. Buisit. Walang humpay ang pang-aapi kay Millicent. Lalo na si Anton. Hindi ka ba naaawa sa kapatid ko, Millie? Kahit magkanda kuba-kuba pa yan sa kakatrabaho, hindi kayo aasenso dito. Pinaghirapan natin na ipadala siya sa Qatar. Tapos ano, sinira mo ang buhay niya. Sinira mo ang buhay naming lahat. Ano na? Ate? Leila. Bakit may naaway si Millie? Buti nga. Buti nga talaga. Nadat na. Sama niya babae. Naman. Kita mo naman ginagawa ni Millie ang lahat para lang makisama sa inyo. Aba, dapat lang. Alam nga naman, kami pang makisama sa kanya. Bahay namin to, siya ang nakikitira dito. May karapatan siya. Dahil asawa ko siya. Sandali. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo nga na wala kaming karapatan dito. O sige na. Ikaw na babayad ng renta.
mas malaki din ang share na binibigay mo dahil wala naman ako regular na trabaho. Dahil di naman ako nakapagtapos eh. Dahil nung nagkasakit si Papa, anong sinabi ko? Hindi na lang muna ako mag-aaral para makapag-engineer ka. Buisit talaga itong babae na to. Ay, talagang sumbat-sumbat talaga. To the max. Dahil mas magaling ka. Mas matalino. Mas may mararating ka sa buhay kesa sa akin. Pero anong ginawa mo? Hindi ka rin nagtapos. Tapos, nagdesisyon ka na gusto mo magkatar para magtrabaho. Anong ginawa namin ni Mama? Kinuha namin yung pensyon ni Papa para mapadala ka namin doon. Tapos, babalik ka na lang dito na parang wala lang? Pinaliwala mo yung pinaghirapan namin ni Mama para sa'yo. Grabe talagang makasumbat. Binabaliwala ang lahat, ate. Sinuportahan ko naman kayo, hindi ba? Hanggang ngayon, pilit ko pa rin kayo sinusuportahan. Pero wala na nga! Pare-pareho tayo ngayon magdudusa dahil sa babae na yan! Tapos, ngayon pipilitin mo na ako ang makisama sa kanya? Alam mo, kayo na lang dito. Kami ang aalis. Tama na. Kaya lang umalis, Anton. Tayo na kayong dalawa. Walang aalis. Pamilya tayo. Kahit na mahirapan tayo ngayon dahil wala nang trabaho si Anton sa Qatar, eh magtutulungan tayo. Dahil ganun ang pamilya. Naiintindihan mo, ha, Layla? Grabe naman yan. Dapat umalis na lang sila, Anton eh. Hayaan nila yan dyan. Kapuisip ng babae na yan. Lila! Ako nang bahala. Alis na lang kayo dyan. Yun ang pinakamaganda. May subo lang yun. Kumain na tayo. Tabihan mo yung asawa mo. Si Norma dito. Nagagalit sa akin ang ate mo. Mahal. Thank you, Salamat sa pag-intindi. At sa pagtitiis sa pamilya ko. Hayaan mo. Pinapaayos ko na yung mga papeles ko sa Qatar. Nagpapatulong ako dun sa kakilala ni Brendan sa consulate. Baka sakaling magawa ng paraan yung pagbabalik ko doon. Pero kung hindi, gagawa ko ng paraan na kitain yung kinikita ko doon. Pagkatapos, iipon ako. Bumukod na tayo dito. Kakaroon tayo ng sarili nating bahay. Anton, tayo. Pagtutulungan natin. Oo pala. Ay. Pinahanap nga pala ako. Natabi mo pa to? Siyempre naman. Pinasabay ko yan kay Brenda nung padala siya ng gamit dito sa Pinas. Pag nabuo na ang bahay natin, lalagay natin ito sa pader. Pero siguro, bukas ko na ito tatapusin. Dahil anong gagawin? Dahil may racket ako ngayon. Natanggap ka sa house band? Sabi ko naman sa'yo eh. Mahal. Ito na yun. Dahan-dahan lang. Basta magkasama sila, dahan-dahan, kaya. Thank you so much! Nasa band na siya. Pwede pa rin po mag-request sa akin. Anyone? It had to be you. I'm really sorry, sir. Wala pa po kami ng song request mo. Baka pwede po natin palitan. It had to be you lang eh. Ang dali-dali lang yan, pambihira naman. Sir, ibang kanta na lang. Tatanong-tanong kayo tapos di nyo alam. Leche. Uy, okay ka lang? Sir,
Huwag naman ganyan. Hindi nyo naman kami kailangang bastusin. Ibang kanta na lang po. Ako na lang. Ako na lang. Tabi, ang dali-dali lang yan eh. It had to be you. Sir. I wandered around of this. Sir, nakainom na kayo. Tingnan ka pa. Sobra ka na! Bastos ka! Ano nakipagsuntukan? Hindi ka pwedeng nakipagsuntukan. Kaya naisip ko na baka magnegosyo na muna ako dito. Meron akong business opportunity para sa'yo. Nako, delikado yan. Yung business opportunity na yan. Yung kita mo rito, madodoble. Minsan nga, triple pa eh. Ano kaya naman yan? Ingat-ingat. Saka ano ba yung business opportunity na binabanggit niya? Let's put it this way. Mas marami kang i-invest. Mas marami kang ipasok na pera. Mas malaki ang kikitain mo. Oh, baka networking, mas mahirap. Walang sakit ang Narinig mo yun? Delikado, isip-isip. So yun nga, napabuntong hininga ako. Baka ito yung magiging dahilan ng nagkatotoo yung title na The Missing Husband. Mapapasok siya sa negosyong malasindikato natin. So anyway, subaybayan natin kung ano mangyayari sa negosyong papasukin ni Anton at paano nito maapektuhan ang buhay nila. So dito na lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye!